Opo. So definitely dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabulsa itong confidential funds. Attorney, napag-uusapan na natin yung impeachment at linawin lang natin, si attorney ay doon lamang sa perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga. Kukunan natin siya ng opinion naman dito po sa naganap na impeachment trial kahapon. Suspendido po ngayon, attorney. Pero ano po ang nakita ninyo doon po sa iprenisenta na witness ng prosekusyon na tinagurian ng hostile witness po? Malinaw na po ba na mayroong kasalanang nagawa ang Vice Presidente at ibinulsa yung pera ng taong bayan doon sa mga pahayag kahapon po, attorney? Hindi tayo naka-monitor masyado kasi nasa OCP Taguig tayo, nagpa-file nung complaint affidavit. Nakakita lang tayo ng mga video clips tungkol dun sa nangyari kahapon. At admittedly, hindi din tayo ganun kapamilyar dun sa topic na ito. Ang sa akin lang, base dun sa alam ko, special disbursement officer kasi itong si Gina Acosta. Pero kung ang tanong is dapat siya ba mismo ang kasi ang tinukoy kahapon is sabi under the instructions of the Vice President, tinurn over niya yung confidential funds na withdraw from Land Bank to Colonel Raymond Lachica, who is or who was the OVP security officer. So yung security officer kasi technical term yan na may kinalaman sa confidential funds. So para sa akin, wala naman talagang napatunayan kahapon kundi na itong 125 million na confidential funds binigay kay Colonel Lachica. Sa akin, walang kaso yon kasi as a disbursement officer, you cannot expect somebody like Gina Acosta, kunyari, to buy information from mga informants kasi hindi naman niya kilala yung mga yun eh. 'Di ba? Ang nakakilala doon is yung mga intelligence officers under the OVP or Opo. yung mga nag-develop ng mga informants na yon, for example. So wala akong nakikitang issue na na napatunayan kahapon or inamin kahapon na si Gina Acosta release yung pera kay Colonel Lachica. Wala rin akong nakikitang issue na parang may nakita akong mga video clips tungkol sa insinuation na minadali ang pag-process ng itong confidential fund release and disbursement. Wala akong nakikitang issue doon kasi napaka-late na po sa taon release itong confidential funds December 20, and from my basic understanding of budget in government, kailangan mo yan gastusin before the year ends or else hindi ka na makakahingi ng same amount sa mga susunod na periods. Opo. So definitely dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabulsa itong confidential funds. Opo. At wala rin akong nakikitang kasi parang may sinasabi sila tungkol naman doon sa mga bags na kesyo nagtutugma ito doon sa sinabi ng taga-Land Bank, nagtutugma ito doon sa sinabi ni Ramil Madriaga. Para doon kay Madriaga, lahat kasi ng information ni Madriaga na sinabi niya sa affidavit niya ay publicly available information na mula doon sa mga hearings ng House Justice Committee. Ng House Committee on Good Governance ata yon, yung unang nag-imbestiga ng confidential fund. So, sabi nga namin dun sa second perjury complaint, the fact na hindi makapagbigay ng detalye si Madriaga na hindi nababasag by verification na higit pa dun sa publicly available information, patunay lang na nagsisinungaling siya, na nag-iimbento lang siya ng kwento mula dun sa mga information na publicly. Opo. Yes, attorney?
Okay, balikan lang natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Kaugnay nga po dito sa pinag-uusapan natin na impeachment trial kahapon. Yes, Attorney? Hello? Yes po. Attorney, so ibig sabihin kahit na siya ay tinaguri ang special, yung SDO kumbaga, officer na nagdi-disburse, hindi siya obligado na umakyat ng bundok, humarap doon sa mga magiging pagkukunan ng mga impormasyon. Kumbaga, hindi siya mismo ang mangunguna dito, which is, yan din yung kanyang pinahayag kahapon. So, parte na ba ng pag-disburse ng pera yung pagbigay niya kay La Chica at nagampanan niya yung kanyang trabaho bilang disbursing officer, and at the same time, inobliga si La Chica na magbigay ka sa akin ng mga katibayan na ito ay ginamit sa anumang activity under ng sa confidential funds, Attorney? Tama. Although, yun nga, ayoko lang pangunahan yung defense team. Abangan natin yung cross-examination ng defense kay Miss Gina Acosta. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi itong si Gina Acosta, wala naman yung training sa, yun nga, parang intelligence operation. So, impractical to have a disbursement officer na kailangan yung kada bili ng information sa informant, siya din ang magbibigay. Ako, parang for practical purposes, kailangan ibigay ang tungkulin na yan dun sa mga intelligence officers na may training na mag-develop ng informant, may training sa pakikitungo sa mga informant para bumili ng impormasyon. Hindi para sa isang government employee katulad ni Gina Acosta. Doon naman po sa pag-audit ng COA ICFAO, nakikita niyo po ba na may kakulangan sa kasanayan yung mga auditor ng COA pagdating po sa paano ba ang pagtrato sa pag-audit dito po sa mga confidential funds, Attorney? Hindi tayo masyadong familiar dyan dun sa kung ano yung ginawa nilang pag-audit dito sa confidential funds. Pero yun nga, ang nabasa ko, ang napanood ko tungkol dyan is mukhang hindi nabigyan ng tamang due process itong OVP dahil sa pagkarinig ko ay nag-issue na agad ng notice of disallowance without giving the OVP the opportunity to respond or to defend itself. And critical yan kasi may mga kaso sa Supreme Court na nagsasabi na ang confidential funds or kahit ang anong pagwaldas ng pera ng gobyerno, hindi yan necessarily, may mga pagkakataon na hindi yan, kung hindi man sumunod ng eksaktong-eksakto doon sa government rules, hindi yan necessarily in bad faith or hindi necessarily ibig sabihin may pagnanakaw na. Kung may kakulangan man sa dokumento or may ibang interpretasyon yung Commission on Audit, tingin ko kailangan daw may bad faith, may malicious intent to take itong confidential funds and use it for personal use. Yun yung Opo, Attorney. Opo. Ayusin lang natin yung signal ng ating komunikasyon po, mga kapartner. Kasama natin si Attorney Salvador Panelo. Attorney, yes po, ipagpatuloy niyo po, Attorney. sorry, hindi ko alam kung narinig, pero sa Supreme Court kasi ang sabi nila sa mga desisyon involving itong use of government funds is kapag
kapag merong umabot na COA case sa Supreme Court at meron ngang unaccounted for funds or funds na hindi kompleto yung dokumento, hindi ibig sabihin automatiko na ninakaw ang pera or kailangan ipag-utos na ibalik ang pera. 'Di ba? Kailangan ipakita ng Commission on Audit na may bad faith, may malicious intent or talagang kinuha itong pera na to at ginamit for personal use. Kapag hindi nila mapatunayan ito, hindi ipapabalik yung pera kasi mukhang nagamit naman ng tama yung government funds pero hindi, kulang lang sa documentation. So sa mga ganong pagkakataon, yun nga, hindi personally liable itong mga Yes po. Attorney? Okay, meron tayong isang itatanong pa sana kay attorney. Okay, attorney, bilang panghuli na lamang po kasi medyo pumapangit yung signal po natin na sa Zoom. Hingin ko lang po ang inyo pong opinion. Obligado po ba talaga na humarap face-to-face ang pangalawang pangulo o parte na ito ng pagharap at ng pangalawang pangulo sa reklamong inihain laban sa kanya dahil may pahayag po itong isang kongresista at sinisi pa ang pangalawang pangulo dahil parang nagagalit na raw po ang Diyos at inalaw daw niya yung mga pagbaha. Parang sinisi pa siya sa mga pagbaha. Itong ang pangalawang pangulo, sabi pa niya dito, quote-unquote, baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa ibang mga bansa. Just imagine, meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Nasaan siya? Ano pong masasabi niyo po dito, attorney? mulat sa pool na address na yan ng impeachment court na hindi kailangan humarap si Vice President Sara Duterte in person dyan sa trial at represented naman siya ng mga abogado niya dyan sa defense team. So hindi talaga kinakailangan. And in fact, para sa akin, personal opinion ko lang ito, I think it's a waste of time kasi kahit ako hindi ko masyadong nasusundan itong impeachment trial dahil alam ko paninirang puri lang ito kay Vice President Sara Duterte. So, 'di ba, parang hinaharap niya na po itong kaso by being represented by her defense team who is actively participating in the impeachment at hindi na po kinakailangan na harapin niya to na nakaupo siya doon buong araw para lang pakinggan yung defense at prosecution na nag-aasaran doon sa impeachment court. Anyway, tandaan po natin na siya rin po ay ikalawang pangulo at may mga tungkulin po siya. So, syempre, kailangan niya pong gampanan yun. Opo. At huli na lang, attorney. In other words, there's better use for the Vice President's time, in my opinion. Opo, opo. At para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan at mensahe nyo na rin po, attorney, sa tingin po ninyo, mako-convict ho ba ang pangalawang pangulo dito sa impeachment trial na ito? Sorry, pakiulit lang, hindi ko naputol ka. Oo, mako-convict ho ba ang Vice Presidente sa impeachment trial? Para sa akin, dapat hindi. Napakalinaw na dapat hindi, at least so far, di ba? Pero alam naman po natin na at the end of the day, it will all boil down to politics. So para dun sa mga taga-subaybay po natin, i-pressure po natin yung mga representante natin dyan sa Senado na gawin ng tama. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Good morning. Maraming salamat, Jayden at Mark. Ayan po mga kababayan, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner ng Panelo Law Office ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.